Kumusta kayo? Ngayong araw hindi maganda ang araw ko dahil yung motor na ginagamit ko sa MC Taxi, ayan, sira. So yung sira niya is yung bracket niya sa likod, yung pinaglalagyan ng top box sa likod, yung dalawang tornilyo ron bumigay. So may possible na baka malaglag yung top box, tapos nagkataon pa na baka sumandal yung pasahero ko dun sa top box na madiin, baka malaglag yung top box sa likod at yung pasahero maaksidente pa. Kaya ito, inaayos ko ngayon. So papakita ko sa inyo yung sira nung suksukan ng tornilyo. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, kung makikita nyo dyan, ayan, mayroon ng basag yung suksukan ng tornilyo. So dalawa yan, kabilaan. So ito yung kabila, ayan, basag na rin siya. So dito kasi sa tornilyo na yan, dyan kasi nakakabit yung bracket. Tapos yung bracket naman, doon naman nakakabit yung top box. So pag itong dalawang tornilyo na to, ayan, tornilyohan niya, yung suksukan ng tornilyo ay nabasag, masyado ng risk para sa pasahero na umaangkas sa akin na sandalan yung top box na sinasandalan nila. So baka bumigay ito, baka mawasak. So yun nga, 'di ba? Iisipin mo na lang, nagmomotor ako tapos bila nalaglag yung top box, tapos yung pasahero ko naman todo sandal naman siya doon. So isa rin sa mga dahilan kung bakit nasira to, sa tingin ko, is yung pasahero na sumasandal sa top box ko is sobrang madiin. Sobrang, kung makasandal ka, alam mo nakahiga na. Kung makasandal ka, alam mo naman nasa bahay na, yung matutulog na lang siya sa higaan niya. So dapat doon alalay lang. So pag ikaw ay pasahero at sasandalan mo yung top box, dapat doon huwag mong diinan. Huwag yung tipong gusto mo iliyad mo na ng todo yung likod mo. Kasi mangyayari niyan is ito, wawasakin niya yung suksukan ng tornilyo rito. So kapag yan nawasak, wala na. Ang pinakamahirap na parte pa man din dito is isang buong, kasi ito bakal to isang buong assembly to. So kapag pinalitan mo to, itong suksukan ng tornilyo na yan is kasama na yung buong assembly, kasama na tong body na yan. So medyo mapapamahal ngayon tayo. So ngayong araw is i-dedicate ko muna sarili ko para may paggawa natin to, itong handlebar na to. Medyo may kamahalan pa man din. So meron ako nakausap na shop, pupuntahan ko na lang din to. Tapos tignan ko kung pwede kong matawaran to, kasi sabi niya, kasi nagkausap na kami sa presyo. So pagdating doon baka pwedeng tawaran sa personal. So ganoon ang gagawin natin. Then syempre, ayan, ang dumi ng motor kasi nung mga nakaraang araw na nagbabiyahe ako, puro ulan. So ayan, dumi-dumi ng tambucho, yung gulong, yung mags. Parang hindi na motor to, parang ano ba to? Sobra naman kasi yung ulan-ulan ng mga nakaraan. Then pag uwi ko sa bahay gabi na, hindi ko na nalinisan. So bago tayo pumunta sa machine shop, grabe yung putik dito. Daan muna tayo sa car wash. Ipa-car wash muna natin tong motor para medyo presentable naman pag ito'y ginawa. So hindi ko nasisigipan tong tornilyo na to kasi pagdating sa machine shop is tatanggalin din naman to. Ayan, so isarado ko na lang din muna. Then proceed na tayo sa car wash. Tara. Ayun, habang papunta tayo sa may machine shop para ipagawa tong motor, anak ng kamote naman, napurnada pa. Nagkaroon na naman ng panibagong aberya, itong heat insulation ng tambucho ko. Itong nakatakip na to sa tambucho, lumaylay, natanggal yung pinakatali niya. Gagawin ko yan ng paraan to. Buti ka mo kanina, minto ako, nakita ako nakalaylay na to, nakaganyan na siya. Kasi kapag napabayaan ko, tumatakbo ko na nakalaylay yan, malaki ang chance na baka higupin ko ng gulong, pumasok ko dito sa preno, sa disc brake na sa likod, or sa loob ng gulong, or pinaka worst case scenario kainin ng kadena. Madisgrasya pa tayo. So buti nakita ko na nakalaylay yan, na nakaganyan. So ang gagawin ko na lang dyan, since na naghanap-hanap ako dito, baka may mga tali dito na pwede magamit, mga alambre, wala naman akong nakitang alambre. Gagawin ko lang siguro ng paraan to. So una kong gagawin, ito di ko na mapuputol ito, wala naman akong dalang gunting
So itatali ko na lang din siya. So ganito gagawin natin. Ayan. Ayan. Tapos iikot-ikot natin to dito. Ipit na lang natin sa tambucha to. Ayan. Teka lang. Iksi eh. Ba't parang napakamalas ko ngayong araw na to? Sunod-sunod yung pasok ng aberya sa akin. Sino kayang nagpasimula ng kamalasan sa akin? Ayan. So ito, ipit-ipit ko lang yun dito. Mamaya ko na lang kasi kasuhin yan pagdating ko doon. Sana wag matanggal. Ayan, nakaipit na siya. Nakapasok na siya sa loob. Ayan. Problema baka dito, dumidikit dito. Hindi naman kaya nakakasagabal to. Okay naman, okay lang kaya yan. Okay, sige. Ayan, at least kahit pa paano na-remedyohan na natin pong heat insulation ng tambucho. So hindi na siguro kakainin ng gulong yan. Hanggang sa makarating lang tayo sa pupuntahan natin, saka ko pag-isipan ko anong gagawin ko dyan. Okay, sige, let's go. At anong oras na rin? Time check, mag-aalas 3 na ng hapon. Dito pa rin ako sa West Service Road, sa may area ng Villamor. Ang pupuntahan ko na lugar ay sa may area pa ng C5 dito sa may banda ng Taguig. So sana ay umabot ako at anong oras na, hapon na rin. Tapos kumamalas-malasing ka pa naman, abutan ka pa ng traffic dito sa lugar na to eh. Napakatindi na traffic lagi dito eh. Ayan o, ito na yung build up. So inabutan na tayo ng matinding traffic dito. Lagi naman, pag 4 wheels ang dala ko, pag kotse, ang hirap dito, ang hirap sumingit, ang hirap magmaneho. Ayan. So medyo maluwag-luwag pa banda ron. Pagdating naman dito, ayan na, sobrang traffic na talaga. Kaya wala tayong magagawa kundi pagtiisan tong lugar na to. Dahil dito naman talaga tayo dadaan eh. So ito no, ito ka ano, bali minalas-malas tayo kanina. So nasira na nga yung saksakan ng top box natin. Yung dalawang susukan ng tornilyo, nabasag na yung pinaka plate nya. Tapos yung heat insulation pa ng tambucho, nakakalas yung pagkakatali. Kaya medyo parang pakaramdam ko is napakamalas natin ngayong araw. Tapos isa pa, ito pa, inabot pa tayo ng matinding traffic. Ito hanggang pagdating natin na area ng McKinley. Dito tayo tumaan sa may area ng Bayani. So nasa Lota na tayo. Ganun din, anak ng Paksiw, napaka-traffic din hanggang dito. Ano ba yan? Sana umabot tayo sa oras at tanggapin pa rin tayo doon kahit late na tayo. Kasi meron silang cut off eh. Baka hanggang alas 3 lang din sila na tatanggap ng mga nagpapagawa sa kanila. So sana umabot tayo. Okay, so andito na tayo ngayon sa may area ng Bayani Road. At ganun pa din ang kalsada, marami pa rin mga sasakyan. So ayon sa aking Waze ay baka nasa 10 minutes na lang is andun na ako sa aking destinasyon. You know, pagdating dito maluwag, bilis. Woo! 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 Bilisan natin. Woo! Sarap. Yun, itong getong pakiramdam ang hindi mo makukuha kapag ikaw ay nagmamaneho ng kotse, yung pagiging kamote. Okay, so sige, medyo magalan na lang natin pagpapatakbo. Malakas yung hangin. Ayan, naririnig ko ba yung feedback ng hangin? Salubong eh, salubong. Kaya ito, medyo masakit sa mata. Medyo malapit-lapit na rin tayo. So ayun na nga, dumating na tayo sa paggawaan ng motor at inumpisahan ng baklasin yung mga fairings. At lahat ng fairings ng motor ay kailangan tanggalin. So yung gilid, ibabaw hanggang sa taas ay kailangan baklasin lahat yan. Ito yung frame, pinaglalagyan ng grab bar. Problema pala rito, masyado lang palang manipis to. At kasalukuyan na sinusukat ni Kuya yung pagkakabitan niya ng metal plate.
At isa sa napansin ko nung binuksan yung body, nung tinanggal yung mga fairings, na ang body frame pala ng Raider ay hindi nakadesign para lagyan ng top box sa likuran. Dahil kung makikita nyo ay nakadesign lang din yung bandang likod ng Raider para sa grab bar, hindi para sa top box. At ginagrinder na ni Kuya yung parte na nabasag na frame para tanggalin at mapalitan na ito ng bagong metal plate. At pagkatapos tanggalin yung sirang parte ay kinabit na yung metal plate na sinukat, at ito ay wine-welding na rin ni Kuya sa motor. So yung taas saka yung baba ay wine-welding niya para mas matibay talaga. At tapos na niyang weldingin yung baba. So wine-welding nga ni Kuya dyan ay yung pangtaas naman para mas sureable na mas matibay ang metal plate na kanyang nilagay. Ayun, so tapos na yung ating pinagawa sa machine shop. So ito na yung pinaka finished product nya. Bali itong dalawang butas na to, ito yung pinagtutusukan nito, itong grab bar. So nakalagay yan dyan. Tapos ngayon pag nailagay ko na yan dyan, yung dalawang butas na yan, saka ko yung lalagyan ng dalawang papatungan ko yan ng yung sa may top box, yung bracket ng top box. So dyan ko rin siya ipapatong, then saka ko siya tutusukan ng tornilyo. So natapos na. Tingnan natin yung maganda ba yung pagkakagawa. So kung titignan nyo, hindi naman halata na grinder siya tapos pinalitan siya ng angular na bakal, kasi pulido naman yung pagkakayari. Kaya so mangyari ngayon yan is kapag nalagyan ko na to ng top box at naipalit ko na yung dating top box nito, is meron na namang sasandala na naman yung magiging pasahero ko, at meron na naman siya ulit na sisirain, at meron na naman ako ipapagawa. So another sakit na ulo na naman ang ibibili sa akin. So ganoon talaga. So hindi natin masabi kung kailan masisira na naman to. So depende na naman sa pasahero na may sasakay ko, kung tatagal ba tong ginawa sa machine shop o panandalian lang. So sa tingin ko makapal naman yung nilagay makapal na angular, tapos welding dito, so pulido naman. Okay, so ito ay kakapit ko na rin yung ibang mga tornilyo niya, tapos dito ko na rin puputulin yung video. At maraming salamat sa pagsubaybay sa akin. At ngayong oras na to ay gabi na rin, so uwi na rin ako ng bahay. So salamat ng marami at ingat po tayo.